Alam mga sponsor, nag-alala kay Beyonce. Bakit kaya mga kasukay, mga kalingap? So alamin po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs. At syempre, supportahan din po natin Dr. Love. At ang inyong lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So, eto alamin natin. Totoo kaya na may sakit si Beyonce? Eto, panoorin po natin ang video na ito. Welcome to my channel. Tanong na ako, inutusan ako. Ano ba raw yung sakit ni Beyonce? Ha? Kang kaangkat eh. Ikaw na in-arthritis na? Ano ba yung Talaga namang inutusan ako ni Mamping eh. Saka kahit dito na lang. Hindi na ako magtatagal ng malayo. Ano ba yung sakit niya? Mayroon ka raw sakit, sabing mama mo. Pero hindi naman siguro seryoso. Kaya itatanong ko lang. Inutusan ako ng mga sponsor. Te! Ano nga yung sakit niya? Hindi naman po Hindi naman malala. Hindi naman po. Grabe mga talagang. Kasi nung pista yan, siya, parang napagod lang yata. Tapos parang stress. Kasi si Mami Rixie ang at saka si Pink Provido ang sa sobrang kinulit ako. Siguro hiyak niya noon na may sobrang nangyari. Natulog po ako ng kaya parang sumisikip ang dibdib mo. Pero wala naman sakit. Wala po. Wala. Ayan, wala naman pala sakit eh. Ayan. Wala sakit. Ha? Kinakabahan ka na sobra na pag-ibig. Sumobra sa pag-ibig kasi kinabahan. So wala naman pala sakit kasi ang hirap kinukulit ako ng mga sponsor. Puntahan daw kung kailangan ipa-hospital daw. Ipa-hospital daw talaga. Ipa-check up. Hindi po Wala naman. Pag po, ikaw nararamdaman mo? Pagod lang yon. Wala naman. Wala naman. Napagod daw mga mahal na sponsor. Talaga hanggang ngayon hindi ko tinitigilan, gabi, araw. Daw siya. Wala naman sakit. Wala naman. Kasi pinapatanong kasi kung kailangan pa hospital. Wala naman. Kinabahan lang. Yung mahilig lang siya magpalpitate. Baka may kinain siyang bawal. Baka bawal sa litson. Baka kumain ka na yung litsoning. Kasi nagpalpitate ka. Bawal sa'yo Wala na pag napapagod ng po. Nagpapalpitate. Siguro pag napapagod. Iba na pag may sakit. May mayaman na kasi iba na may sakit na. Pag mahirap walang sakit. So pag may sakit. Pag mayaman na tinan mo yung sa akin Nga po, napasugod si Dr. Love dito sa bahay nila Beyonce. Dahil yung mga sponsor po ay nag-alala kay Beyonce. Siyempre gusto nilang malaman may sakit ba si Beyonce? Kasi nabalitaan nila na may sakit daw si Beyonce, mga kasukay, mga kalingap. So dahil nga po sa sobrang pag-aalala ng mga sponsor, yung mga bigating sponsor ni Beyonce, mga kasukay, mga kalingap, kinulit po nila si Dr. Love para mapuntahan itong si Beyonce at malaman talaga kung totoong may sakit, Grabe, sobra yung pagmamahal ng mga sponsor dito kay Beyonce, Mga kasukay, mga kalingap. Iba talaga, Kasi si Beyonce naman po talaga ay sobrang mabait, Kahit marami yung may nambaba sa kanya. Lalo na ngayon, may nagbaba sa kanya na hindi natin ini-expect na may ganyan, Mga kasukay, mga kalingap. Pero etong si Beyonce ay sobrang tahimik. Pati yung family niya ay tahimik lang po, mga kasukay, mga kalingap. Kaya sobrang yung mga sponsor ay napapabilib dito kay Beyonce sa sobrang kabaitan po niya. So, eto nga, okay naman po si Beyonce. Parang lang siya, napagod. Tapos,
siguro dahil nung binyag ay maraming gawa, maraming asikasuhin noon, kaya tapos puyat pa, di ba, napagod siyempre itong si Biancy, kaya siguro parang sumama din yung kanyang pakiramdam, no, mga kasukay, mga kalinga. Para daw siyang kinabahan, no? Siguro dahil nagpunta doon sila Kuya Bal, mga bisita, syempre nahihiya din si Biancy, no, mga kasukay, mga kalinga. Alam mo naman yan si Biancy. Sobrang mahihiyain. Kahit lagi niya nakikita, ay nahihiya pa rin siya, mga kasukay, mga kalinga. So, sobrang nag-alala po syempre yung mga sponsor, yung mga bigating sponsor ni Biancy, si Ma'am Rexy, si Mang Ping. Kaya, ayan talaga, no, sila yung mga major sponsor po ni Biancy. Siyempre, iniisip nila yung health ni Biancy, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, wag po kayong mag-alala. Sabi nga ng nanay at saka yung tatay is okay naman si Biancy. Kapag may siyempre, sabi ng mama niya, obserbahan niya rin si Biancy. At lagi naman yan tinatanong. At saka, hindi naman daw po niya masyadong pinagtatrabaho ngayon si Biancy sa bahay. Kasi napakasipag na bata yan, no? Kaya, syempre, napapagod din. Alam nyo naman, pag busy-busy ka sa trabaho, dyan sa loob ng bahay, kasi sobrang masipag po siya, ay talagang mapapagod ka. Kaya ngayon is, muna siya, no? Yung, hindi muna siya pinapaglinis-linis. Kasi siya, yung masinop, malinis sa bahay. Kita nyo naman po, napakalinis dun sa bahay nila, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, wag po kayo mag-alala, okay si Biancy, at yung mga sponsor na talagang nandyan, talagang kinulit itong si Dr. Love para mapuntahan lang itong si Biancy, no? So, hindi po natin nakita si Biancy dyan dahil alam nyo naman po na bawal siyang i-vlog. Ang kinausap ni Dr. Love, yung tatay at saka yung nanay, at nandun din naman syempre si Biancy, nakausap niya rin, kaya lang hindi ipinakita sa video, no? So, okay naman si Biancy, no? At, good health naman siya, mga kasukay, mga kalingap. Siguro may time lang na napagod talaga siya sa dami ng ginawa niya noong binyag ng kapatid niya. Kasi siya yung panganay. Talagang siya yung mag-aasikaso. Kapag ganyang may handaan talaga, is talagang mag-aasikaso ka, no? Except na lang kung yung mga catering, no, walang hugasin. Ang dami ng hugasin, marami yung bisita na pumunta. Siyempre, pagod-pagod yan sa hugas, no, sa pag-istima ng mga bisita. Ganun po talaga, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, wag po kayong mag-alala. Yung mga sponsor ni Biancy, no, okay po siya. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po natin supportahan lahat ng mga Kalinga partners and Kalinga reactors. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!